O ano nang balita kay Mara? Ang dami pa natin i-discuss sa tanghali na, wala pa tayo nasisimulan. Ito po sir, malapit na daw po sila. Ako kanina pa yung malapit na yun. Text mo nga ulit, tanong mo kung nasaan na sila. Araw-araw late yung mga yan. Mabuti pa, may muha mo na yung mga yan. Sir, sorry po Napakahirap kasi tumawag ng taxi eh. Pagkatapos, alam mo, tsaka pa yung nakuha kong driver. Nakaka-stress. Sorry po. Okay lang. Pasensya na. Ano yung itsura mo? Sir, sumabit lang po ako sa jeep eh. Ang hirap po sumakay. Puro dahilan kayo eh. Lagi naman kayo late. Eh, kasalanan ko ba? Ang hirap talaga kaya sumakay. Oo nga, nakaka-stress, nakakasira ng araw. Good morning, everyone! Ay, naku, grabe ang haba ng pila sa MRT, Ang saya-saya! Natuwa ka pa. Naubos kaya yung paninda ko. Nagtinda ako habang nasa pila. Pwede rin. Ikaw, lagi kang late ha. Sinasayang mo oras namin kahintay sa'yo. Sorry na. O sige, magpapamerienda ako. Total, kumita naman ako. Anong kala mo? Makukuha mo ako sa merienda ha? O, okay, sige. Sagot ko na rin ang tanghalian mo. Okay. Okay agad? Nakuha sa tanghalian, ganon? Ikaw ha? Akala mo masusuhulan mo ako? Okay, sige. Ako na rin ang bahala sa hapunan mo. Oh. Yan! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Be, hapunan yun eh. Sayang naman. Good morning po sa inyo. Pasensya po na tinawag ko agad kayo sa isang meeting na to na agad-agad. Pasensya po talaga. Ano ba yung pag-uusapan natin? May problema ba? Meron pong problema. 3 pong stall ang nalugi na, hindi na kumikita, kaya hindi na po sila magbubukas. Magsasara na po sila. Nabawasan na naman tayo ng kasama. Kalungkot naman. Ganun nga po, kung napapansin nyo nga, medyo konti na yung mga taong pupunta sa food park natin, kaya ito po yung nangyayari. Eh, bakit nga kaya? Sa tingin ko po, dahil nagbukas nga yung bagong food park dun sa tabi natin, kaya ang dami na nating kompetisyon. O anong magandang gawin para sa atin pumunta yung mga customer? Kung meron nga po kayong mga gimmick na nalalaman, we're open to suggestions anyway. Ay ma'am, bakit kaya hindi pakantahin na lang natin ulit si Chito dito? Ako, busy yung batang yun. Ang dami ng schedule eh. Bakit? Ikaw na lang. Alis mo kami mo. Dali. Ay ma'am, di ba ikaw ma'am magaling ka kumanta? Ikaw na lang, maganda boses mo Ay, ma'am. ayoko. Hindi ako sanay ng kumakanta sa harap ng maraming tao. Isip tayong iba. Ah, ikaw ba, Charlie, wala kang kakilala ibang singer? Meron pero hindi yata pasok sa budget. Robert, kanina ka pa tumataas? Wala siyang sasabihin. Wala. Meron. May kilala akong singer. Hindi naman pala. Sino? Sabihin mo na. Ako. Ikaw. Yung kanta ko. Magda drive. Taas mo. Kahit saan ka man patungo. Magda drive ako. Para sa'yo. Thank you na lang po. Tapos na po meeting. Thank you. Okay. Sige po. May dalawa pa akong single. Okay na po. Try mo yung Berta, Okay. Tapos na po. Happy birthday. Love you. So, maganda yung naging resulta ng partnership natin kina Mr. Cotto, kina Mr. Songsam nung nakaraang taon, di ba? Kaya ang gusto ko sana, ituloy natin yung paghahanap ng mga negosyo na pwede nating partneran bukod sa tubig. So, kung may mga suggestions kayo, maganda masabi ninyo. Ay, sir. Oh. Bakit kaya hindi tayo magpabiyahan ng mga taxi? No? Kasi sa dami ng mga pasahero ngayon, tsak na wala tayong lugi dyan. Di ba? Ano ba? Hindi naman natin problema yung pasahero. Ang problema natin, sobrang traffic, sir. Alam nyo, ang dami ko nakakausap na driver, ang sinasabi nila, hindi na nga raw sila makapag-boundary kasi daw ang tumal-tumal lang biyahe. Teka, transportation yan, malayo naman sa negosyo natin yan eh. Baka may iba pa kayong suggestions. Bukod dun. Ay, sir, alam ko na. Kung magpagawa na lang tayo ng sarili nating MRT. Next. LRT. Next. Sir, kung ano po kaya, laundry shop. Kasi yung laundry shop dun sa may amin, di nawawala ng tao eh. Hindi ba parang maliit na negosyo yan para sa atin? Mukhang okay yun kasi maraming tao nagpapalaba. Naglalaba ka? Oo. Bakit lagi ka namang amoy pawis? Oh. Laging bagong laba to uniforme ko, no? Ganun. Di, try mo naman kayang maligo. Mukhang labada yung mukha mo. Ano mukhang labada? Sakit kusot rin. Kamusta naman po kayo dito, ma'am? Ay, eto, nakapag-ayos na kami. Sana maraming customer ang dumating. Oo nga, sana talaga.
Ma'am, kung meron pa kayong kilala na gustong mag-rent sa mga stall dito, please sabihin niyo lang po sa akin ha. Kasi kinakabahan talaga ako dito. Kapag hindi nag-improve yung sitwasyon natin, baka magsara na talaga tong food park. Huwag mong isipin yon. Basta masipag tayo, matyaga, tapos sabayan natin ang dasal. Ganun na nga po. By the way, yung mga ibang stall owner sinasabi sa akin, nawawalan daw sila ng pera sa ka-cellphone. Kaya mag-ingat kayo. Ay, naku, grabe naman. May nakawan pang nangyayari dito. Di bale, papa-imbestigahan ko yan. Baka nga may magnanakaw na tumatambay dito. Nadagdagan pa yung problema natin na imbes nang iniisip na lang natin kung paano makakaubos ng paninda. Ma'am, madali na lang po yan. Alam ko na po kung paano mapapaubos yung paninda. Paano? E di, pakuha po natin to sa magnanakaw. Sigurado, ubos po lahat yan. Talagang utak mo, ubus na. We, may magnanakaw ba ng utak? Si Ate Baby. Tawa to na. Sir, i-remind ko lang po kayo yung meeting niyo po with Manila Water Association officers. Bukas po yun. Bukas, oo nga. Teka, bakit napaaga yung meeting niyan? Ang alam ko, sa katapusan pa nakaschedule sa akin yan eh. Kasi sir, urgent daw po yung pag-uusapan niyo. Ako, paramdam ko mag-uusapan na issue niyan tungkol dun sa asosasyon. Anong issue? Yung tungkol sa money laundering po, hindi niyo po ba nakita sa news? Hindi pa. Ito po sir, money laundering. Ito po. Kaugnay pa rin ito sa isinusulong na kaso laban sa suspected drug lord na si Benjamin Lacido. Lumantad at kumanta na ang isang whistleblower na itatago muna natin sa pangalang alias Memot. Alam di umano ni alias Memot kung saan dumadaan ang iligal na pondo mula sa ipinagbabawal na gamot. Pinapadaan ni Benjamin Lacido ang pera mula sa iligal na droga sa isang malaking kumpanya ng mineral water. At malapit ko na pong mapatunayan yan. Kasalukuyan pa rin pong nag-iipon ng ebidensya si alias Memot laban sa kumpanya ng mineral water na kasabwat ng suspected drug lord na si Benjamin Lacido. Kaya naman antabayanan niyo po ang iba pa pong follow-up reports tungkol dito. Grabe, seryosong issue yan ha. Nakakapangit sa image ng mineral water company. Oo nga. May idea na kaya yung association kung sino yung kasabwat dyan sa money laundering na yan? Ako, Pates, wala akong idea. Ano, sa kasabwat? Wala akong idea kung ano yung money laundering. Pera na kinita sa krimen or illegal na activity ay hinuhugasan or kino-convert na parang nanggagaling sa legal na paraan yung pagkita ng pera. Illegal ito kasi yung pera na nilolonder ay galing sa krimen. Meron munang krimen na naganap at tapos yung pera na kinita doon sa krimen, yun yung kanilang i-convert na parang nanggagaling sa legal na paraan. Yung kinita nila ay hinahabol ng ating gobyerno para hindi nila ma-enjoy yung kinita nilang illegal. Una ay yung transact ng inyong pera. Pangalawa ay yung pagtago ng pera. Pangatlo, meron din tayong tinatawag na pakisabwat doon sa naglo-launder. Ang karampatang kaparusahan ay 7 hanggang 14 na taon. Yung pang-apat naman ay yung nagbigay ng advice kung paano mo ilo-launder. Ang karampatang parusa naman dito ay mas mababa. 4 na taon hanggang 7 taon. Toy, ngayon ako, talagang lumalaki na ang problema dun sa food park eh. Kanina halos wala na namang tao. Tapos si Charlie wala na ring maisip na gimmick para puntahan kami ng mga customer. Lugi nga. Lugi talaga. Ano bang dapat gawin? Bibili ako ng coaster. Anong coaster? Coaster, yung parang maliit na bus. Yung gagamitin ko pansundo. Manunundo ka ng customer? Hindi, manunundo ako ng mga empleyado ng PM para hindi sila malate. Kasi nakalagay dito, nalulugi talaga ang kumpanya pagka laging late yung mga empleyado. Tama. Paano yung tungkol sa food park? Ano yung tungkol sa food park? Kanina pa ako kwento ng kwento, hindi ka nakikinig. Ay, hindi na yan. Narinig ko. Nakinig ako. Talaga? Oo. Sige nga, ano sinabi ko tungkol sa food park? May mga... Ano? Kita mo na? Kakainis ka kakwentuhan eh. Ay, naku, tuwan-tuwa nga pagkakwentuhan mo ako. Talaga? Oo. Tuwang-tuwa ako sa'yo ngayon. Tama, wala pang ginagawa. Natutuwa ako nakikinig. Teka, bakit? Doon ka sa labas matulog. Ano yun? Hindi kita narinig. Hindi mo narinig? Hindi, oo na nga, narinig ko nga. Lakas nga eh.
Pepito, my friend! Boys, pwede ba ha? Wala ako sa mood. What? Why? Nag-away po kasi sila ni Ma'am Elsa. Si Sir kasi hindi nakikinig sa mga sinasabi ni Ma'am. Anong hindi nakikinig ako? Teka, paano mo nalaman yung pinagtatalunan namin? Nakwento po ni Ate Baby. Alam mo, hindi maganda yun, Pepito, ha? Dapat pag-usap kayo ng maayos ni Elsa. Ay, true. Lalo Diba? may problema ngayon si Ma'am sa food park. The food park? Ano ba kasi nangyari? Hindi mo alam? Ibig sabihin, hindi ka talaga nakikinig kay Elsa, no? Tumahimik ka na. Ano nga? Hindi na po kasi daw tinatao yung food park. Natatakot si Charlie na baka ipasara ni Ma'am Maricar. Yun, kinausap po ni Charlie si Ma'am Elsa. Humingi po ng payo kung anong pwedeng gawin. Oh, nakita mo? Ganun lang pala kasimple yun. Dapat sinabi niya na lang sa akin. Dapat dalawa kaming nag-iisip kung anong magiging solusyon, di ba? Hindi ka nga nakikinig sa kanya eh. Let me give you a very important piece of advice. Dapat magandang communication lines nyo ng mag-asawa. Oo na. Di ba? Na-remember lang. Ay, nga pala. Dumating ako dahil gusto ko sana maghiram ng pampalengke. Ay, tara na po. Maghiram lang akong pamalengke. Konti lang naman. Konting pamalengke. Pepito, my friends. Toy, hindi ako nakikinig sa'yo. Bakit naman? Hindi naman kita asawa eh. Lahat Friends and colleagues. natin, lahat. Friends and colleagues, one meeting please. Gentlemen, Mr. Secretariat, pasensya ka na ha. You cannot blame everyone for being frantic. After all, ang pinapangalagaan natin dito ay yung reputasyon ng ating mga kumpanya. Especially, ang concern natin dito ha, money laundering. I am fully aware of that, Mr. Carlos. Aware ka ba talaga sa mga nangyayari dito sa ating asosasyon? And what do you mean? What I mean is, kung talagang aware ka, di dapat more or less alam mo na kung sino ang kasabwat ng drug lord na yun dito. Di ba? Teka, hindi naman yata tama na puwersahin natin si Mr. Rabal na magturo ng basta-basta na lang kung sino sangkot sa kaso. Tsaka mahirap magbintang pagka wala kang pinanghahawakang ebidensya, di ba? Mas mahirap maging defensive. Kasi parang guilty ka. Are you defensive, Mr. Manonoto? Ako? Hindi. Baka may tinatago ka sa amin. Ano ba itatago ko? Tama si Pepito. There is an ongoing investigation to find out and prove kung sino sa atin ang money launderer. Kaya wag natin pangunahan at wag muna tayong magturo. Anong plano mo ngayon, Mr. Secretariat? Or do you even have a plan? Magbibigay tayo ng press statement para sabihin na we are all united, na hindi tayo nagmamalinis at handa tayong lahat na tumulong sa investigasyon. Okay na siguro. Fine. Of course, I am the head for external communications. I will take the cudgels for all of this at ako na ang haharap sa lahat ng press people para maisalba ang ating asosasyon. I am sorry, Mr. Carlos, but I would like to have someone else to do that for the group. Yung may proven record na pinagkakatiwalaan ng publiko, and that is you, Pepito. Ako? Yes. Will you accept? Kung makakatulong sa association, sige, I accept. Okay. Okay, yeah. No. Wait. Teka. Si Pepito ang gagawin natin spokesperson? Yes. Ibig sabihin, mas pinagkakatiwalaan niyo si Pepito kaysa sa akin? Yes! Ilanong mo pa kasi. Magbibigay tayo ng discount para makaubos tayo agad na maaga, ha? Sige po, ma'am. Ate, ito na lang yan, ha? Ma'am, napansin niyo po ba yung lalaki niyan? Ayun, nakaupo. Kanina pa kasi yan paikot-ikot eh. Baka naman naghahanap ng pagkain. Naku, ma'am, wala namang binibili. O, tignan mo. Okay to no? Ma'am! Hi, ma'am! Uy! Ma'am! Meron ako idea. Dinala ko yung video ko galing sa bahay. Ang idea ko parang open mic. Pakantahin natin yung mga customers para sila ma-entertain. Uy, maganda yan, ah. Okay lang? Oo. Alright. Sana. Sir Charlie. Oh.
Kilala niyo po ba yung lalaki yun? Napansin niyo? Yung smells, sa... Parang ngayon ko lang nga siya nakita. Bakit? Ano daw kanina pa paikot-ikot, wala naman binibili. Baka mamaya, mukhang may hindi magandang gagawin niya. La, baka yan yung magnanakaw. Uy, ano ginagawa mo? Tatakip ng ulo. Baka nakawin yung utak ko Sir, kamusta yung meeting niyo? Nalaman niyo na ba kung sino dun sa association yung kasabot ng drug lord? Hindi pa. Medyo iniimbestigahan pa lang. Babalitaan ko na lang kayo pag kami update. Nga pala, may nabanggit kang kahapon yung laundry business. Apo, sir. Interesado na kayo? Iniisip ko sana para kay Elsa. Ay, bibigyan niyo po si ma'am ng laundry business? Baka lang gusto niyang gawing negosyo, alam mo, para hindi malungkot kung sakaling mawala na ng tuluyan yung tindahan niya sa food park. Magsasarado na po yung tindahan ni Ma'am Elsa? Ako, sayang naman, sir. Hindi lang yung tindahan ni ma'am. Baka ngayong buong food park Sa kasad. Teka, sandali. Maiba lang ako, no, bago ko makalimutan. Sino ang late ngayon? Kayo po. Ano nga po? Galing ako sa meeting. Hindi, sino yung late pumasok kanina dito sa opisina? Sabi ko na nahirapan na naman kayo sumakay. Ganito hinanapan ko na solusyon yung problema nyo. Kumuha ako ng coaster para meron ng susundo sa inyo papasok sa opisina. Talaga, sir! Bukas sa bukas, meron na kayong service. Okay lang. Vince! Nandiyan na yung sasakyan. Andiyan na? Kuya, nagpunta ba yung mamang yun dito kanina? Sir, dami nga tinatanong. Wala namang binibili. Ano yung mga tinatanong niya sa'yo? Kung nakakabenta raw ba ako, kung naubos ko daw yung paninda. Pati nga CCTV, tinatanong kung gumagana Naku, mukhang tama yung kutob natin sa lalaking yun Tumawag ka na kaya ng pulis. Mabuti nga po, ma'am. Ay! Ano ba? Inaano ba kita? Magnanakaw ka ba? Kaya yung cellphone niya. Isali mo yan. Ano magnanakaw? Hindi ako magnanakaw! Yung cellphone na yan. Kinuha mo yan Isali mo na. Cellphone ko to! Nag-text na ako sa kanya! Totoo ba yun yung sinasabi niya? Opo, nag-i-church lang po siya. Bitawan mo muna ako. Hindi ka magnanakaw. Hindi po. Pinapunta po ako dito ni Mr. Manalot. Bakit mo pinalo? Ma'am, inunahan ko na baka nakawin yung utak ko Mahirap na. Sino ka ba talaga? Edmond Bilarde po. Ako po yung taga-develop ng mga food court sa malls. Sigurado ka hindi ka magnanakaw. Hindi, upakot talaga kita. Hindi po. Pinapunta po ako dito ni Mr. Manaloto. Bakit ka pinapunta dito ng asawa ko? Pinapaaral niya po sa akin itong sitwasyon dito. Kung bakit po nalulugi itong food park. Hindi po ba niya nasabi sa inyo? Hindi Ay, may tampuhan kasi sila. Kamusta ba naman po? Ito medyo masakit pa yung ulo ko. Hindi po yung ulo niyo, yung food park. Kamusta po? Gagawan ko na lang ng recommendation. Ang isa sa nakikita ko na magiging problema dito ay yung Belty Shop. Bakit? Hindi malinis yung workstation nila. Ano pa po? Saka dapat may naka-standby na ambulansya dito. Kailangan pa yun? Opo. Masyado pong bayolente yung mga empleyado nyo. Sugod agad ng sugod, hindi man lang nagtatanong. Kahiya yung nangyari kay Edmond kanina sa food park. Ikaw kasi hindi ka napasabi na may papupuntahin kang tao ron. Ayaw mo ko kausapin Hindi ka naman kasi nakikinig sa mga sinasabi ko Sorry na. Sige, hindi na mauulit. Pakikinggan mo na lahat ng sinasabi ko. Ano yan? Hindi kita narinig. Joke lang! Hindi nga, anong sabi niya tungkol sa food park? Lalakas pa ba? Ewan ko sa kanya. Gagawa raw siya ng mga recommendations. Ganun daw talaga mga food park ngayon. Ang dami na nagsasara, bihira na rin nagtatagal. Talaga? Ay, oo nga pala. Sorry kasi
wala kang libreng schedule para makapagtugtog doon sa food park eh. Hindi ako tuloy makatulong sa inyo. Hindi, okay lang yun, Nak. Napag-usapan din naman namin ni Charlie na magpa-video okay na lang para sa mga customer. Parang naaaliw naman sila. Ano po kayo matutulong ko, Nay? Doon ako kumain araw-araw para maubos yung mga pagkain doon. Nay, Chito. Hindi po, Nay. Maganda po yung naisip ni Kuya. Pwede ba man lagi na lang kumain sa food park? Be, ang tagal ni Mara. Tawagan mo na. Hindi nga sumasagot. Ay, ako. Good morning. Bakla, ba't ang tagal mo? Malilate na tayo. Kasi Janice, nahirapan ako magkilay. Inayos ko pa. Kailangan pantay, syempre. Ah, sino ba susunod natin susunduin? Si Vincent. Good morning, people! Good morning, Vincent. Let's get to work on time! Chop, chop! Ay! Stop! Stop! Ay! Ano ba? Lumilindol ba? Ang lindol! Vincent! Eh, sabi niya stop eh! Eh kasi sandali lang kukunin ko lang yung scarf ko. Nakalimutan ko eh. Wait lang, Malilate na ha? tayo. Sandali lang to. Ito naman, Diyos ko, hindi ako mabubuhay ng walang scarf. Ano, paano ako nakahubad? Diyos ko, sorry. Bakit ang tagal mo? Thank you. Eh kasi nahihirapan pa akong hanapin to, no? Nandun lang pala sa ilalim ng mga bagong labang damit. Ay! Stop! Stop! Ano ba? Vincent! Eh kasi pang Friday ko pala ito mali nakuha ko. Wait lang, sandali lang ako ha. Wait lang, sorry. Wait. Late na tayo! Kasi tayo, be! Late na tayo. Kayo kasi. Bakit kami? Traffic ang hindi umaandar, oh. Tum na ako, hindi pa ako nag-almusal, be. Ay, ano gusto mo kainin? May pagkain ka dyan? Marami! Eto, oh. Dali-bili na. Chicharon, mani, popcorn, meron din silang, oh. Ito, mani, ay, may suka rin ako. Ayan. Ay, ang dami suka. Sir? Tuloy na po ba yung laundry business na ibibigay nyo kay ma'am? Hindi ko pa nababanggit sa kanya. Pero ano yung secret muna yan, ha? Oo, gusto ko sorpresahin siya eh. Ay, ang sweet naman. Hindi, sir, may naisip na kasi akong pangalan sa business. Oh, talaga? Ano? Fresh na fresh! Para lagi mabango ang damit. Sige, push mo yan. At saka, sir, gagawan ko kayo ng team song, ha? Sige lang. Fresh na fresh. Sorry po. Ay, sorry. Ano ba? Bakit ngayon lang kayo? Pambihira. Kung kailan meron ng shuttle, na-late pa rin kayo. Eh, ang tagal mo kasi ng biyahe, sir. Nagsunduan pa kasi sa bahay-bahay. At saka kasi napaka-traffic. Sinisisi niya yung traffic, ang mabagal niyo kumilos. Oh, eh, bakit ako? Hindi mo ako. Si Vincent? Eh, mabagal naman talaga kumilos, di ba? Teka, sandali. Teka, hey! Bakit kasi nagpasundo kayo sa mga bahay-bahay nyo? Dapat nagkasundo lang kayo na isang lugar, doon lang kayo maghihintayan. Alam niyo, tama si sir eh. Dapat mag-set lang tayo ng pick-up point. Tapos doon tayo magkikita-kita tuwing umaga. Tapos yung malilate, iiwanan. Ayan, dapat ganyan. So, saan kaya magandang iset ang pick-up point? Sa bahay ko. Mas maganda sa bahay ko. Ay, sa amin na lang. Para hindi ako mahirapan sa paninda ko. Hindi, sa amin na lang. Sa Eh, amin na sa lang. amin. Fresh na fresh. Ay, Excuse me po. Hello. Andiyan po ba si Mr. Pepito Manaloto? Nasa meeting po si sir. May kailangan po kayo? Oo, kasi taga-media po ako. I-interviewin ko sana siya tungkol po sa money laundering. Saan po? Sa laundering po. Alam mo na? Akala ko pa naman secret ni sir yun. Sandali. So, ibig mo sabihin naglo-laundering si Mr. Pepito Manaloto? Kino-confirm mo ba to? Opo, confirm po. Ako na lang po interviewin nyo. Busy kasi si sir. Saka alam ko naman yung tungkol doon. O sige, talaga bang willing kang lumabas sa TV para sabihin ng lahat? Naman, sanay po ako sa TV. Nag-extra na ako dati. Extra? Review na lang ng cleanliness policies natin dito sa food park. Ha? Yung mga supplies nyo, takpan nyo para hindi kayo langawin. Dapat lagi malinis. Okay. Si Charlie. Yes Di po. po ba reporter yun sa TV? Ha? Oo nga, mukhang kilala ko nga yun. Asikasuhin nating mabuti para i-report yung lugar natin ng maayos. Magandang idea po yan. Pwede niyo ba po ako samahan? Oo naman. Tara, let's go. Okay. Let's go.
Be. Pero mamaya yung camera ha. Ayusin mo mamaya yan kasi alam mo na. Hello! Oh, hi! Hello po. Oh, I'm Charlie po pala. I'm the manager of this food park. Ito po si Ma'am Elsa. Ay. Isa pong stall owner. Hello! Miss Monica. Ay, hello! Kakain kayo? Ay, opo sana. Ano po bang masarap dito? Ay, naku! Lahat dito masarap. Ay, yung binibenta namin cupcakes. Ay, padadalhan ko kayo. Libre yun, ha? Libre? Talaga akong bait nyo naman. Actually po, kahit anong gusto nyo sa food park na ito, libre. You are our special guest. Really? Yes! Kahit ano? Yes! Libre? Kahit ano! Ito, ma'am. Nako. Parang gusto ko atang i-feature yung hospitality nyo sa news. Talaga po ba? Yes, diba? Para mas ma-promote ang food park dito. Ano ba yan? Late na naman tayo. Hindi naman talaga nakatulong yung suggestion ninyo na magkaroon pa ng pick-up point eh. Oo nga, ang layo-layo pa ng pick-up point sa bahay ko. Sana dumiretso lang ako sa opisina. Ganun din naman. Kaya lang naman tayo late dahil napakabagal magpatakbo yung nakuhang driver, oh. Hanapin mo nga, Be. Sabihin mo baka pwede pakabilis ang konti. Hindi, kaya ganyan yan. Nag-iingat lang yan. Anong maingat? Eh wala naman traffic ko. Baka naman pwedeng bilis-bilisan niya. Hanapin mo na, Be. Tang, baka pwedeng bilisan nyo ng konti. Hindi pwede. Ay, pwede ho yan. Maluwag naman yung kalsada. Tsaka malilate na ho kami. Hindi nga pwede. Hindi, pwede ho yan. Hindi pwede kasi hindi ko makita yung daan. Bakit ho? Naiwan ko yung salamin. Ano sabi? Malabo. Hello ulit. Ay, hello po. Meron pa ba kayong gustong orderin? Ay, naku, hindi na po. Okay na po. Kasi hindi na nga namin alam kung paano uubusin to. Take out nyo! Yung matitira. Pwede. Kumusta yung pagkain namin? Ay, okay po. Napakasarap po, ma'am. Nako, lahat masarap, lalong-lalo na tong cupcake niyo. Oo, salamat. Uy, Gusto niyo ba pong kumanta, mag-videoke? Hindi ako kumakanta. Hindi ba? Ikaw kaya? Sayang. Ay, hindi rin po. Naku. Ay, sayang. Pero alam mo, okay sana kung meron kayong entertainment dito. Oo nga, no? Okay nga na may entertainment. Alam nyo, hindi ko usually ginagawa to eh. Pero sige, ako na lang. Sige, dali lang ha. Okay. Yan. Okay. Okay to. Sige ba, ako bahala sa inyo. Wow. Dahil sa tanglaw ng iyong dala, wala ng pusong mangungulila. Para sa sino mang masisinagan, darama ang kaligayahan, magliliwanag ang kalangitan, mangingibabaw ang pagmamahalan. Okay lang kayo? OMG! Miss bakit? Kuya, Kita mo na, dahil sa pagiging pabayaan nyo, ayan, nakakain ng langaw yung customer kanina, yung reporter. Alam niyo ba po, imbis na good publicity ang nakuha natin, bad publicity, lalong walang taong pupunta dito sa food park natin. anong gagawin? Nandyan na yan Nag-sorry naman na tayo. Baka may maisip pa tayo ibang paraan para makabawi. Actually po, iba na talaga ang naiisip kong gawin. Ano? Baka mag-resign na lang po ako. Ha? Uy, ano ba naman? Bakit pa bigla-bigla? Una ako na lang po talaga si Miss Maricar. Bago ko masisante, kapabayaan ko naman talaga to. Saka nahirapan na talaga ako mag-manage ng food park. Baka kailangan magbago na ako ng career. Alam mo, mag-singer ka na lang kaya. Ganda kaya ng boses mo. Salamat po. Pero
hindi ko talaga alam ang gagawin ko eh. Kasi kailangan ko kumita pagkatapos ko dito. Ako lang sumusuporta sa pamilya ko. Charlie, mabait ka. Siguradong maraming magandang pagkakataon na naghihintay sa'yo. Maraming salamat po talaga, Mama, sa lahat ng tulong niyo sa akin. Ma'am, hindi po nakakain ng langaw yung reporter. Hindi nga. Ha? Oo, totoo. Talaga? Ay, naku, ma'am. Dali, kontakin natin sa yung reporter para masabi natin sa kanya. O para hindi ma-report itong food park natin. Uy, sigurado ka hindi siya nakakain ng langaw, ha? Ma'am, sigurado ko. Bangaw yung nakain niya. Laki, oh. Sobrang laki. Ngayon lang ako nakakita nito. Dandan lang. Nakiniti ako. Sorry. Ready ka na ba sa interview mo mamaya? Ay, opo. That's good. Nga pala, itatawag namin sa'yo alias Pretty Boy. Okay? Ay, bakit po? Kasi hindi pwedeng banggitin yung totoong pangalan mo. Ay, ganun po ba? Mm-mm. Parang screen name ko yung alias Pretty Boy. Parang ganun na nga. Sige. Pero may tanong ka pa ba? Meron po. Anong itatanong mo? Pwede ba ako mag-promote ng album ko? Mamaya. Ng? Album ko? Album? Decidido na raw si Charlie na talagang magre-resign siya. Alam mo, tingin ko hindi talaga malayong magsara yung food park. Huwag ka na malungkot. Tsaka, wala namang may gusto talagang mangyari yun, di ba? Yung si Charlie, kumusta naman siya? Siyempre nakakalungkot din. Kasi ako, sana lang talaga makahanap siya agad nung pamalit na trabaho. Hindi ba? Siya lang palang bumubuhay dun sa pamilya niya eh. Talaga? Baka meron kang alam na pwede niyang mapasukan. Sige. Magtatanong-tanong ako. Wala bang bakante sa PM? Meron, pero hindi ko alam kung bagay sa kanya. Parang hindi. Subukan mo na rin. Tingnan mo, baka naman pwede. May exclusive update po tayo tungkol sa sinasabing mineral water. Di po ba yung reporter na kumain sa food park? Si Benjamin Lasido. Bukod kay alias Memo, ay may lumutang na rin po baka i-report niya yung nakain isang niya. whistleblower. At siya po ay tatago natin sa pangalang alias Pretty Boy para na rin po sa kanyang kaligtasan. Kaya naman, magandang gabi sa iyo, alias Pretty Boy. Magandang gabi po. Sigurado po ba kayo sa impormasyong sasabihin niyo po sa amin ngayon? Sure po ako. Maaari niyo po bang sabihin sa amin ngayon kung sino po ang kasangkot na negosyante dito sa money laundering? Si Sir Pepito po. Pepito ano? Ano po si Sir Pepito? Ibig ko sabihin, ang buong pangalan ni Mr. Pepito. Linawin niyo po kasi. Si Sir Pepito Manaloto po. Teka, wala akong kinalaman dyan sa kaso na yan. Bakit may witness? Sino yan? Malay ko! Alam mo rin ba kung bakit napunta sa ganitong negosyo at transaksyon si Mr. Pepito Manaloto? Opo. Para po sa asawa niya, kay Ma'am Elsa. Bakit pati ako? Gusto po kasi bigyan ni Sir Pepito ng bagong negosyo si Ma'am Elsa kung sakaling magsara yung food park. Nakaisip na nga ako ng pangalan eh. Talaga? Fresh na fresh! Doon kayo magpalaba ha, pag nagbukas na yung business. Sandali, nalilito ako eh. Bakit may fresh na fresh at saka bakit may magpalaba? Ng mga damit nyo. Doon kayo ha, pag nagbukas na yung laundry business nila Ma'am Elsa at Sir Pepito. Maganda doon, promise. Sandali, laundry ba yung sinasabi mong business at hindi money laundering? Magkaiba po ba yun? Tapos na po ba? Sandali. Ay, hindi pa tapos? Pwede na ako mag-promote ng album ko? Promote ng album? O sige na nga. Sa mga hindi pa nakaka-download tsaka nakabiling album ko po Robert D. Driver. Bibigyan mo akong laundry shop. Fresh na fresh. Okay, for the record, hindi ko nagustuhan yung interview last night, It was a classic example of a failed interview. Pinagtatawanan tayong lahat. Ang ating buong asosasyon. At ang may kasalanan nito,
Ikaw, Pepito. Teka, sandali. Wala naman ako alam dun eh. Hindi nga nasabi sa akin na may interview pala eh. Hindi ko alam yun. Dapat ba sabihin sa'yo, ikaw nga ang unang-unang suspect sa money laundering na yan? Paano, anong suspect? Hindi ko alam yan. Money laundering, wala akong kinalaman dyan sa issue na yan. Come on. I'm sure ikaw yung sinasabi nung whistleblower sa news. Yung kumanta, yung alias Memot ba yun? Oh, besides, sino pa ba dito? Ha? Ang pwedeng makipagtransaksyon sa drug lord. Bukod sa iyo. Meron. Ikaw. You're kidding, right? I'm afraid not. Nakuha ko na at nakumpleto ang mga records ng transaksyon ng kumpanya mo. At malinaw dito na may pera na galing sa illegal na droga na dumadaan sa'yo. Teka, kanino galing to sa alias Memot? Ako din si alias Memot. At noong ko pa iniimbestigahan itong si Mr. Carlos. Unbelievable and absurd at the same time. A very serious accusation, ha? You will hear from my lawyers. Manda kayo. Lawyers ko, ha? Ay! Sorry po, sir. Sorry po. Kilala kita. Talaga po? Ikaw yung kumanta. Kurak! Ay, bongga! Na-download niyo po yung kanta ko? Ang ganda, di ba? Nagda-drive, drive, drive kahit saan ka man patungo, magda-drive ako para sa'yo! Araw-araw may nababalitaan tayong issue sa TV, sa radyo, lalo na sa internet. Ang bilis ng kumalat ng impormasyon ngayon. Kahit na sino pwedeng magpasikat, pwedeng gumawa ng usapin at magpauso. Kaya dapat maging matalino tayo. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga nababalitaan natin. Kasi hanggat may magpapaloko, may manloloko. At laging tandaan, ang manloloko, matalino. Pero hanggang doon lang yon. May utak silang tao pero wala silang puso. Sa paggamit ng talino, nalalaman ang kabutihan ng isang tao. Ikaw, saan mo ginagamit ang talino mo? Mabuti na lang maaga tayong nakumpleto, hindi maaga tayong nakabiyahe. Hoy, mabuti nga to, hindi na tayo malilate. Maayos pang magpatakbo itong nakuha ang driver ni Sir Pepito. At mukhang gwapo, ha? Naku, gaganahan akong pumasok ng maaga. Okay siya, ang bait niya. Teka, ano nga pa ulit ang pangalan ni Papa? Hi, I'm Charlie. Good morning, Charlie. Sino gusto mag-video kayo sa biyahe? Ako muna. Sandali, ako muna. Teka, sandali. Bakit yung ako muna? Sandali. Oh, ano?